Mula sa katanghalian nang sabihin ni Donna na ako na ang bahala sa gusto mo. Total kailangan ulit niya ang kwarta at wala naman siyang ibabayad, ay aking pinasok ang daan na merong hindi kaaya-ayang amoy. Magandang araw sa inyong lahat. Meron na naman tayong isang kwento na maririnig. Bago natin ipagpatuloy, gusto ko lamang humingi ng favor na pakisubscribe ang ating channel at pakipindot na rin ang ating tiny notification bell para ma-update kayo pag meron tayong mga new upload videos. At dito nga nag-uumpisa ang kwento. 2006 ang taon ng aking makilala ang single mama na itago na lang natin sa pangalang Donna. Nagkakilala at nagkatrabaho kami sa isang factory, isang zone kung saan ay ikaw na lang ang pipili ng angkop na hanap buhay para sa'yo. Kapwa kami logistic pero nasa maintenance ako at siya naman ay nasa warehouse. Una ko siyang nakita noong mga ilangan ako ng ilang kagamitan na makikita sa warehouse. Tulad ng maraming kwento ng buhay, nagsimula lang din kami sa simpleng magkatrabaho at magkakilala. Hanggang sa isang beses ay nagkasabay kami ng pagpunta sa kantin para sa aming lunch break. Doon ay bagya kami nagkaroon ng pag-uusap. Hanggang sa nagkatanungan na ng pangalan, kung taga saan at nagkaalaman na iisa lang pala ang daan na aming tinatahak pauwi ng bahay. Hindi pa ako nagbo-boarding house noon, kaya na naman uwian pa ako. At simula nang magkasabay kami sa kantin ay para na kaming pinagtatagpo ng tadhana. Naging madalas ang aming pagsasabay sa kantin at maging pag-uwi kung minsan ay nagkakasabay kami sa jeep. O baka naman dati na kami nagkakasabay, kaya lang hindi pa ka namin kilala at pansin ang bawat isa. At sa pagtagal ay meron akong napupuna sa kanya. Sa para bang interesado siya sa akin, lalo na noong malaman niyang solo kong ginagasta ang aking sahod. Isa kasi ang aking area, maintenance ang may pinakamalaking sahod sa buong factory. Dahil 4 hours fix ang aming OT at kung minsan ay nakaka-extra pa sa kabilang shift kung kulang, magaan naman ang aming maintenance. Yun nga lang, mahirap din kung minsan. Parang mat ang aking nasasagupa na job order. Hanggang sa umpisahan na ni Donna ang humiram ng pera sa akin. Ako naman dahil nananagana ng panahon na iyon, sige lang. Ang pagkakadetalye pa niya sa akin, dalaga siya. Kaya para sa akin siguro okay lang na mapaghiram ko sa lalo na't magkatrabaho naman kami at magbabayad naman raw siya kapag darating ng araw ng sahod. Pero hindi naman siya nagbabayad. Bukod doon, mas nadaragdagan pa ang kanyang nahihiram sa akin at pansin kong nagiging makapal ang face niya sa pangiram dahil kahit merong ibang pasahero, nagagawa niyang manghiram ng pera. Hanggang sa nasanay ako na kapag siya ang pumili ng aming sasakyan, hihiram siya ng pera at sa kabila ng nahiram niya, ni 5, hindi siya nagbabayad. At magiging ang pagbi-break time niya, pakiramdam ko, ako lang ang kanyang binabantayan para makalibre. At dahil sa ganoong galawan, ako na ang umiwas hanggang sa mag-boarding house ako na malapit sa aking trabaho. Napansin ni Donna ang ginagawa kong pag-iwas at nang tanungin niya ako, sinabi ko na lang, nagkataon lang na hindi kami nagkasabay dahil naiba ang aking area. Hanggang sa nawala na lang ng biglaan si Donna. Nalaman ko na lang na na-end of contract na pala. At doon na naglabasan ang maghahanap sa kanya. Hindi lang pala sa akin may hiniram na pera. At karamihan pa, puros mga newly hired na empleyado, yun bang mga nasa second hanggang 3 buwan pa lang ang itinatagal sa factory.
Doon ko na rin nalaman may anak na pala si Donna. I'm not sure kung chika lang yun, pero minsan na rin kasi niya akong binisita na meron siyang kasamang bata at ang sabi niya, pamangkin niya. So matotal, ang lumalabas, marami siyang ginowa doon para mahiraman ng pera. At sa mga nahihiraman, isa na ako doon. Kaya pala sanay na sanay siya sa ganoong galawan para kang ninakawan ng harap-harapan. Pero sa pagka-end of contract na iyon ni Donna, mas naging pabor sa akin. Hindi ko na hinabol ang pera. Kikitain ko pa naman yun. Kanya na iyon. Tulong ko na sa isip ko. Sa lagay na iyon, ako na yung nahiraman, ako pa yung nagtatago. At akala ko tapos ng lahat, pero nagkamali ako. Dahil noong ako ay night shift, pag uwi ko ng umaga, pagbaba ko ng jeep, habang ako ay papalabas ng gate sa zone, merong umabrisyete sa akin. Nagkulat ako dahil sinong gagawa nun, at paglingin ko ay si Donna. Bagong ligo at nakangisi pa. At sinabi pa niya, ang hirap ko raw matsyempohan na feeling close ang bruha sa pag-abrisyete dahil wala namang kami. At nang sinabi kong pauwi na ako, sasama raw siya sa akin. At may pagkurot pa sa aking tagiliran na para bang naglalanding biik. Nagsasabi ko nga, nag-iisa lang ako sa boarding house kako. Baka mag-init ako, pero sa aking paglalakad, kahit alam kong nakahatak na siya ay hindi pa rin nabitaw. At animoy tuko kung makakapit. At kahit idaan ko siya sa mataong lugar, talagang hindi pa rin siya umaalis sa akin habang siya ay naka-abrisyete. Umabot na kami sa karinderya malapit sa aking inuupahan. No choice ako kundi ayain siyang kumain. Pero siya ang nagsuggest na bumili na lang daw ako at sa boarding house na lang kami kumain. Kumalas hanggang sa umabot kami. Pero ganun na nga ang naging ganap. Totoo naman ako na lang talaga ang nasa boarding house. Siguro nga naging trigger pa iyon para lalo siyang magka-interes na sumama sa akin. Alam ko kung ano ang sadya niya sa akin, kaya naman sadya kong pinasok ang aking bag sa banyo kung saan naroon ang aking wallet. Binalak ko talaga na alisan ng laman in case na makatulog ako after naming mananghalian, at parang ganoon. Ganoon nga ang gusto niya dahil after namin kumain, sinabi niya sa akin na matulog na ako dahil may pasok pa ako at babantayan niya raw ako. Nakakatawa. Pero noong ako ay mahiga, pinarangka ko si Donna na kung ano ang sadya niya sa pagsama sa akin. At nang hindi niya ako diretsang sinagot, ako na ang nagsabing, pera? Wala kang pera, no? Napangiti na lang siya at sinabing gipit raw siya dahil ang kanyang naging back pay kuno nauwi lang raw sa pagbayad ng utang. Sabi ko, bakit sa akin hindi ka naman nagbabayad? Kung hindi ako nagkakamali, umabot na ng 8K yung napahiram ko sa kanya. 2006 pa yon, kaya malaki pa rin ang value noon. Nag-promise naman siyang magbabayad. Kaso kako, gasgas na ang kanyang dahilan. Yan ang lagi mong sinasabi sa akin, pero ni Cinco, kako, hindi ka naman nagbabayad. Umuwi ka na at wala akong ipapahiram sa'yo. Ang sabi ko pa, bagay na tingin ko alam niyang may pera ko dahil kasasahod ko lang noon. At sa halip na umalis, lumapit pa siya sa akin kung saan ako nakahiga at sinabing, iba na lang ang ibabayad ko sa'yo. Gusto mo? At okay sa'yo?
basta pahiramin mo lang ako at amanos na rin tayo sa iba pang nahiram ko sa'yo. Bagay na hindi ko alam ang isasagot ko. Dahil alam nyo, ng panahon na ito, di ko patrip ang babae. Galing kasi ako sa hirap at ini-enjoy ko ang perang sinasahod ko. Pero sa pananatili niya sa boarding house, napaisip rin akong ano kaya ang pakiramdam. Lalo't palay na ang lumalapit sa manok. Bakit hindi, di ba? Tinanong ko siya kung magkano ang kailangan niya at hindi naman ganoon kalaki kaya iyon, alam nyo na kakatapos lang namin ng pananghalian kaya alam nyo na ang kasunod, panghimagas naman. Dahil yon ang unang pagkakataon na lalantak ako ng ganoong panghimagas, late ko nang na-realize na naglakad pala kami patungo sa boarding house. Dahil mag-alas 11 na iyon ng umaga, kainitan na, pinagpawisan na iyon, kaya naman kung sa ulam medyo panis na at hindi na kaaya-aya ang amoy ng dala niyang tilapia. Fresh pa sana kung para sa breakfast at dahil hindi naman high class ang aking boarding house, medyo hindi na naging maganda ang resulta ng aming dessert sa aking tuhod dahil pumaltos at pagkatapos nga noon tinupad ko naman ang aming kasunduan. Mula noon kapag umihiram siya ulit ng kwarta, sinasabi kong okay lang pero dapat hanggang sa siya na mismo ang manawa at ako naman natapos ang kontrata at naghanap na ulit ng ibang trabaho. Naisip ko rin na baka hanap buhay niya ang ganon at hindi maganda iyon dahil kahit sinong may pera baka patusin niya lalo't hindi naman ako maitsurang nilalang. At siguro noong alam niyang hindi na niya makakakwarta sa akin nang walang dilig, pinagbalakan niya ako na hindi maganda dahil muntikan na akong napahamak. Nangyari nagkaroon kami ng kasunduan na sabi niya doon na lang sa kanyang inuupahan. Siya na lang naman daw ang taong naandun. Wala raw kasi siyang pangrenta, baka mapaalis siya. Ako naman dahil may kwarta, nagpunta ako doon pero dalawang lalaki sumalubong sa akin. At sinabi nga si Donna raw ang nagpasundo sa akin. Bagay na wrong move niyang ginawa. Nasa karamihan pa kasi kami noon ng tao. Kaya mas pinili ko ang mag-back out. Dahil iba na ang pakiramdam ko ng sandaling iyon, bakit may ibang tao, diba? Audience lang. Kaya maging pagmatsyag, matanglaw. Maganda ang may kwarta. Pero kung gagamitin naman natin ito sa hindi maganda, masama ang maging resulta noon sa atin. Kaya be wise, lalo na sa panahon ngayon, mahirap kitain ang pera. Kahit ang pera, hiwa ngayon, bilasan na, presyong sariwa pa. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento.